God, no, or what happened? Self-righteousness ato yung sa paligon, without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na bayina. So, ang atong topic karon about kang Jesus Christ. Firstborn or panganay. Unsa gani panganay? Kinabaguangan. Okay? So atong tun-an karon sa Biblia sa tanan bang panahon ang word nga panganay kinabaguangan. Atong tanan na ato sa nitram. Palihog basa. Klaro ba? Nakinahanaw ang tirapa. Okay, ako basahon na. Okay, siya mao ang nagluwas kanato. Gikan sa kagahom sa kangitngit. Og naglain kanato ngadto sa ginharian sa iyang anak nga pinalangga. Kinsa kay anak nga pinalangga? Si Jesus Christ. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Unsa si Jesus Christ? Dagway sa dili makita nga Dios. Siyempre, ang Diyos wala mo ginakakita. Kaya kung makakita ka, mamatay man ka. Si Christ usab usa ka Dios sa iyang pagpakatao, makita na siya. Unya, kung gusto ka mahibalo kung unsang dagwaya or unsay pagkaanaa sa amahan, imo lang tan-awon si Jesus Christ. Kay siya ang dagway sa dili makita nga Dios. Ang panganay sa tibok nga kabuhatan. Kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit o dinhi sa yuta makita o dili makita mga lingkuranan nga harianon kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanan mga butang gibuhat pinaagi kaniya o alang kaniya. Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakahot. Okay, nagron mo si Jesus Christ. So si Jesus Christ, siya ang gitawag anak sa Dios. Unya siya gitawag og panganay. Ang question mo ni sa tanang panahon ba ang word nga panganay nagpasabot og kinabugwang ang anak? Sa Bisaya, sa atong ang pagsabot, mag-ingoy panganay, way panahon nga mahimo na siyang mangod. Panganay biya. Pero sa Biblia, adunay daghang kahulugan sa word nga unsa? Sa word nga panganay. Okay? Ang word manggod nga na mga pulong sa Biblia nga tagduha, tagtulo ang kahulugan. Mismo magani sa atong kapanahonan karon, na mga pulong nga gitawag nato og tagduha kapulong sa gitawag og tagduha ka kahulugan sa isa ka pulong. Okay, for example, unsay Bisaya sa month, bulan, di ba? Unsay Bisaya sa moon, bulan lang gyapon. Sa ato pa naay bulan nga nagpasabot og month, naay bulan nagpasabot og moon. Okay? Sa word nga panganay, mao gyapon na. Naay panahon nga ang panganay, kinamugwangan gyud nga anak. Pero na si panahon sa word nga panganay, nga dili siya mo ang kinamugwangan nga anak. Og naara na sa Biblia, wala na sa ato nga pagalingon nga unsa, mga pagsabot. Atong sugdan ha, ato. So ang word nga panganay, number 1, utmost priority. Unay kahulugan. Number 2, chief in position. Number 3, superiority. So, kumiyong kag utmost priority, kinatasan nga prioridad. Ikadua, chief in position, siya ang dako-dako. Superiority. Kinamugay magunahuna sa uban nga kung si Jesus Christ, panganay, sa ato pa si Jesus Christ, na panahon nga wa siya diha. Kung si Jesus panganay, sa ato pa si Jesus Christ, gibuhat ra siya sa amahan. So, nagpasabot nga si Christ na ay sinugdanan o na ay katapusan. Pero sa Biblia, lahi, tanawa, sa Biblia, utmost priority, Exodus 4:22.
ug magaingon ka kang paraon. Bay, palibasa. Kung magaingon ka ang paraon, si Jehovah nag-ingon niini, ang Israel akong anak na lalaki, ang akong pangalan. Kinsa si Israel? Ha? Kinsa si Israel? Sa dili pa Israel iyang ngalan, unsay iyang ngalan kaniadto? Siya si Jacob. Okay, sa Genesis chapter 32, 33, si Jacob nakiglayog sa malulunda. Unya niingon si Jacob nga di nako kabuhian hantod dili mo ako panalanginan. Niingon ay manalag na nga manulunda nga sige. Panalanginan ta ka. Dili nakatawgon og Jacob kundi Israel kay ikaw nakadaog. So ang word na Jacob or Jacob or Ayakob usa ka pinulungan nga gikan sa Hebrew nga nagpasabot mangingilad. Nakailad. Nahimo bang mangingilad si Jacob? Kinsa may ang nailad? Si Esau. Di ba si Esau man ang kinamagwangang anak? Niya ingon nga kinamagwangang anak naa sa iyaha ang panulundon. Kay kaniadto ang panulundon ang yuta, naa ang dako nga panulundon sa kinamagwangang anak. Pero si Jacob gitabangan siyang mama. Kay katumagod si Esau balhibuon, so gibutangan siyang mama og sinina nga nay gitawag natong mga mailad si Isaac nga si Esau to. Pero si Jacob ay kanya ng panahon na di na kay makaklaro si Isaac. Okay? So nahitabo si Esau sad gilutuan sa iyang mama og maayo kay nga pagkaon unya gibaylo sa iyang pagkapanganay. So sa ato pa si Esau dili na siya panganay kundi si Jacob na. Pero kinsa may maguwang si Esau o si Jacob? Mas maguwang si Esau. Pero ang pagkapanganay nabalhin dito kang Jacob. So naa di ay word nga panganay nga dili kinamaguwangang anak kundi dili siya mo oy magulang pero nagpasabot siya og utmost priority. So panganay siya in the sense gitawag siya og unsa utmost priority. Ato ning basahon palihog. O ako ingon kanila, bisan kinsa adunay bulawan, tamtaman ninyo kana. Ug ilang ihatag kini kanako, ug ibutang ko kini sa kalayo, ug migulang kini nating baka. Ug sa sakitan ni Moises nga ang katawhan na nagtuyang, kay kitugutan sila ni Aaron sa pagkatuyang sa pagkaagi na nangulawan sila sa kaliwala sa ilang mga kawan. Gamay lang. Kanya si Moises mitindaw sa putahan, ug miingon, kung isa ang dapit kang Jehovah, muharay siya kanako, ug ang tanan mga anak ni Levi, mitingong nato kanila. Sorry no, dili ni siya Exodus 32. Genesis 32. Gitawag ni siya og scribal error. Ang sulod man gud sa Genesis chapter 32 kay Exodus may ako nabutang diha. Si Jacob nakiglayog sa manununda. O katong akong gisaysay mao na kato. Okay? So dili na siya mao no nga pagakuan. Ambot nganong niabot man ni siya diri sa dali tingali. Sunod nga kahulugan sa word nga panganay or firstborn. Chief in position. Okay? So palihog na Psalms 89:27. Imuon ko sa siya nga akong panganay, ang labing kataas sa mga hari sa yuta. Si David, dili siya mo'y pinakapanganay sa tanan niyang mga igsuon. Manghod si David. Si David gibilin sa iyang mga igsuon o gamahan didto sa pagbantay sa kardero sa bukid. O sa diha nga si Samuel nangita og ipuli nga hari kay si Saul pulihan sa Ginoo sa iyang pagkahari tungod kay wala na siya magmatinumanon sa kasbuan sa Dios. Kabantay mo ni Saul, iba si Saul niadto sa gitawag nato og babae nga manalagna
Unya tapos nasuko ang Ginoo, so gisulong sila sa kaaway, giputlag ulo, gipatay si Saul. Okay? So ang nagpuli si King David. So wala pa pulihin ni King David, daan na gi-ordain ni Samuel si King David. Pero so wala pa kinahanglan iyang makita ang mga anak. Paglantaw didto, nga wala didto ang gitudlo sa Ginoo, ningon si Samuel, napabag mo ubang igsuon siya na man, pero manghud man to siya. So gipatawag ug mao'y gitudlo sa Ginoo. O gitawag unsa? Himuon ko usab siya nga akong panganay ang labing hataas sa mga hari. Pangutana, dili man panganay si David. Pwede di siya tawagon og panganay? Yes. Gitawag siya og chief in position. Sa itong primero, utmost priority. Number 2, chief in position. So, ang word nga panganay, mauna ang kahulugan usab sa Biblia. So, sunod. Ikatulo nga kahulugan sa word nga panganay, superiority. Okay, paliw ko nagbasa sa Revelation 1:5. Ug gikan kang sa Kristo ang nasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nagamatay, ug ang hunuan sa mga hari sa yuta. Okay, kinsa si Jesus Christ? Panganay sa nangamatay. Pangutana, napa ba'y nauna nga namatay ni Christ? Napa, di ba? Si Adan, si Iba, si Enoch, si Moses, si Elijah, si Isaiah, si Ezekiel. Nangauna to sila kamatay. Pero dini gitawag si Jesus Christ nga panganay sa tanang nangamatay. So dili sa tanang panahon nga ang panganay tawagon og kinamagwangan, kundi superiority. So ang word nga firstborn sa Bisaya panganay, tulo ang kahulugan. Una, ang utmost priority. Prioridad siya, so tawagon siyang panganay. Number 2, gitawag og chief in position. So hari siya, so gitawag siyang panganay. Number 3, superiority. Ug nay ikaupat, katong panganay gyud nga tinuod nga panganay, kinamagwangan. Pero dinay sa Kolosas 1:14-15-16 nga atong gisgutan, nga si Kristo mo'y panganay sa tanan butang, tinuod to siya kay naa sa iya ang authority. Okay, next. Kinsa ni si Jesus Christ? Paliw ko nagbasa. Nailaha ang mga patriarka, ikan kanila sa kaliwatan sumalat sa pagkatao. Natao si Kristo nga mao ang Dios na naa sa ibabaw sa tanan. Dalayon hangtod sa katuran. Okay, nailaha ang mga patriarka. Kinsa ni mga patriarka? Itong mga karaan nga mga tao kanhi, silang Abraham, mga patriarka to sila. Now karon, nailaha ang patriarka, meaning to say, ang ilang kagigilikanan, gikan pa niya ng mga butanga. Gikan sila kang Abraham, gikan sila sa kang Jacob, Isaac, uban pa. Now, sa ato pa si Christ na tao sa kaliwatan sa mga Israelites o mga Hudyo. So si Kristo Hudyo. So wala pa na Hudyo si Jesus Christ. Si Jesus Christ dili dinhing kalibutan na. Mo nang giingon sa Juan 18:37. Ipangutana siya ni Pilato, "Hari ka ba diay?" Miingon si Jesus Christ, "Oo, ako hari, og tungod niini ako nagpakatao." Kanang word nga nagpakatao, tao na siya daan o dili? Pero kung nagpakababae, babae ko dili? Dili, di ba? Payog nagpakatao, unsa si Jesus Christ, dili siya tao. Nahimo na siyang tao, sa diyang nagpakatao siya. So wala pa siya nagpakatao, Diyos siya. Okay? Managing diya nga na tao si Kristo nga mao ang Diyos. Ang uban dili mo tuo nga si Kristo Diyos. Kaya ang ilang una-una, si Kristo mihilak. Si Kristo nasakitan. Si Kristo gipaningot. Si Kristo gikapuyan. Si Kristo gilangsang sa cross. Si Kristo namatay. Sa ato pa dili siya Dios. Nabay Kristo kapuyon, nabay Dios kapuyon, nabay Dios nga mamatay,
na abay Diyos mo hilak. Wala. Muna ilang una-una. Yes, tinuod na. Wala'y Diyos nga kapuyon. Wala'y Diyos mamatay. Pero hinumduman nato nga ang Diyos nagpakatao. So ang Biblia nag-iyon na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan. Sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Diyos. Okay? So klaro, tunyagi at naisgutan, di naman nato isgutan ang Amahan. Kaya ang Amahan, klaro naman ang Diyos. Katunyagi na ito nga pagtuon, gisgutan na ito nga ang Holy Spirit, Diyos usab. Unya karon ato nabasa, si Jesus Christ, Diyos usab. Mapangutan na, tulo ba ka Diyos? Kaya ba mingon nga, 1 plus 1 plus 1, pila? 3. Amahan, isa, anak, duha, Holy Spirit, tulo. Pila ka buok Diyos? Tulo? Isa. Ano na yung mga isa? Natulo man sila. Tulo ka persona sa isa kapag ka Diyos. Usara ang Diyos na padayag sa tulo ka persona. Pag ingon ganig isara ang itlog. Pero buwak ang itlog, unsa may naadiha? Na ay yellow, na ay colorless, di ba? O ang iya ding panit. Di ba? So unsay tawagan ng kuan, kulang yellow, egg yolk. O kanang iyang puti, kanang iyang colorless, unsay tawagan na? Ha? Basta mauna na. Niya napag-isip panit nga puti. Di ba? Yellow, murag colorless ang isa, o panit nga puti. Tulo ang naa sa sulod sa itlog. Pero pila siya ka itlog? Usar ka itlog. Okay? Na, paraning kuan, gitawag na to og bulawan. Kung nako'y bulawan, akong tunawon sa tulo kasingsing. Pila kasingsing? Tulo. Gikan sa usa ka bulawan. Okay? Muna, Amahan, sa kapersona, anak, ikaduha nga persona, Holy Spirit, ikatulo nga persona. Pero kini sila gamhanan. Tulo ka persona sa usa ka gahom. Tulo ka persona sa usa pagka Dios. So sa ato pa, pareha bang itawag, unsay plural sa word nga family? Say plural. Families, di ba? So, ang family, singular. Ang family, plural. May daghan diya, ang singular, ang plural. O, ang plural. So, payong family, isara. Pero may mo bang family kung walay amahan? So, may definition sa family. Family gani na ay amahan, na ay inahan, na ay anak. So gitawag sila o family. Pero kung babae ra o anak, dili siya matawag o family. Okay? Kung dili single mother. Oh, nabi to toy bata ng anay maestra nga naghata examination, niingon din ang maestra, kung na ako'y anak sa permiro na kong bana nga duha ka buok. Unya, human, nasag ko'y anak sa ikaduha na ko nga bana nga tulo ka buok. O na ako'y anak sa ikatulo na kong bana nga upat ka buok. Mingon din siya nga, unsa may tawag ni mo anak? Ingon din tong bata, may kining-kining murag, nay pagkauwagon ni mo, ma'am. Imbis sabot sa maestra, pila tanan ba? So, imo makita nga tulo ka persona sa isa ka pagka Dios. Sumuni nga si Kristo nagpakatao. Okay, palihag basa. Nga makataako sa atulahan ng paglaom sa pagkadala sa imayan ni Kristo nga atong akong Diyos o manlulumo. Okay. Dinhi nga bersikulo unsa si Kristo? Dakong Dios o manluluwas. Dili gamay nga Dios ha. Kay matod pas mga Jehovah's Witnesses,
gamay man kuno si Kristo kaysa amahan. Dakong Dios si Kristo. Tanaw, nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Kinsay nagpaabot? Kita. Kinsay gipaabot? Si Kristo. Unsa ni si Kristo? Magpadayag sa himaya. Okay? Unya kinsa ni siya? Dakong Dios o mangluluwas. Duha ang kumbaga sa atong pinulungan nga simple nga pinulungan. Duha ang iyang opisina. Dakong Dios siya o mangluluwas pagid siya. Dakong Dios o mangluluwas nga si Hesus Kristo. Ang uban naguna-una nga kanang word na dakong Dios mao na ang amahan. Unya kanang manluluwas mao na si Kristo. Naabas bersikulo ang amahan? Wala. Pag yung dakong Dios o manluluwas, kining word nga og. Okay, dakong Dios o manluluwas. Isara na siya katao, duha ka opisina. Kay kung nag-ingon pa, nga dakong Dios o ang manluluwas, pila ka tao? Duha na katao. O, duha na ka-opisina. Dakong Dios o ang manluluwas. Duha ka tao, duha ka opisina. Pero mayroon kag dakong Dios o manluluwas, duha ka opisina, usara na ka tao. O, prata kung giingon ito una. Matod pa, Prime Minister and President Ferdinand E. Marcos. Pila ka opisina ni Marcos? Duha. Prime Minister siya o President siya. So, duha yung opisina sa isa ka Marcos. Pero mayroon ko og Prime Minister and the President. Pila ka opisina? Duha na na. Prime Minister o ang Presidente, duha na. Pero dini nga bersikulo, isa ra ni, dakong Dios o mangluluwas. So duha ka opisina sa isa ka Dios nga mao si Jesus Christ. So bugat no, kini di ay si Christ dakong Dios nga nagpakatao. Nga sa iyang pagpakatao, nisulod siya sa sabakan ni Birhen Maria, ang nagdalang siya ang Holy Spirit. Dili si Maria ang naglalang sa iya ha. Gihimo lang balayan ang tiyan ni Maria. Ang naglalang ni Kristo ang Holy Spirit. So biologically, dili si Jesus Christ gikan kang Maria. Gikan siya sa langit. Una nga sa Juan 8, 23-24, ningon si Kristo, kamu taga-yuta, ako taga-langit. Kamu taga-ubos, ako taga-taas. Busa mga matay mo sa inyong masala, kundi ka mumutuo nga ako mao siya. Nabuhi si Kristo sa tiyan ni Maria, kay ang Holy Spirit mao ang naglalang. Kay dili man gud ka mabuhi, walay babay nga naburos, nga walay bana o walay uyab. Dili ka moingon nga ang tiya, ang bata nasulod sa kuntiyan, gikan ni sa siga sa adlaw, misulod sa kuntiyan, inaburos ko. Walay nga na. Kay kung imong iskwilahan, unsa sperm cell plus egg cell equals tao. Now karon, egg cell ra may naa kang Maria, wala may sperm cell. So ang paghimong tao, so wala mahimong tao. Pero kay si Kristo tao man, naasunod sa tiyan, kinsay naglalang? Ang Holy Spirit. So ang naghimo ni Jesus Christ, na mahimo siyang tao, o gisunod dito sa tiyan, walay lain ang Holy Spirit. Dili si Maria. Kay si Maria, di na siya kabalo mo himog tao. Kung walay bana. Kamu kay mga babae mo, makaanak mo kung naamoy bana o naamoy uyab. Pero imposible kayo nga magkaanak mo nga wala mo'y uyab o wala mo'y bana. Gawas kong girit mo. Diba? So kibali si Maria wala girit. Gitawag ba siya Birhen Maria kay wala siya masudli. Wala siya mataparig lalaki. Pero nga naburo siya, tungod kay dili kana kang Maria,
gikan sa Espiritu Santo. So ang dugo ug unod nga naa ni Jesus Christ gikan sa Holy Spirit, dili kang Maria. So ang punto mo ni, si Maria inahan ni Kristo sa pagkatao. Si Maria dili inahan ni Kristo sa pagka-Diyos. Kay ang Diyos wala gianak. Ang Diyos wala gibuhat. Wala pa si Maria, diha na'y Diyos. How come nga si Maria nahimong inahan sa Diyos? Nga sa wala pa si Maria, diha na may Diyos. Ug ang Diyos walay sinugdanan, walay katapusan, wala gibuhat. How come nga si Maria nahimong inahan sa Diyos? Nga wala man siya nanganak og Diyos. Ang iyang gianak, tao nga si Jesus Christ, o dili pagigikan kaniya lalang sa Espiritu. Mao bitaw nga si Jesus Christ walay sala bisag gamay. Walay sala sa gitawag sa Katolik og sala nga panulundon. Nganuman, dili siya gikan kang Maria. Si Maria naa pa siya sala nga gikan sa kung tawgon sa Katolik og sala nga panulundon. Kay matod sa Biblia, Roma 3:23, walay tao nga walay sala. Ang tanan tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Pero ang Biblia wala maghisgot og sala nga panulundon ha. Ang sala sa amahan dili sala sa anak. Ang sala sa anak dili sala sa amahan. Nganong ang tao nakasala tungod sa iyang paglapas sa sugo. So sa ato pa, si Kristo wala siya nalapas na sugo. Si Kristo wala magkinahanglan og manluluwas, kay siya ang manluluwas. Si Maria nagkinahanglan og manluluwas, kay si Maria gianak og tao. O gikan sa iyang pagkatao, hangtod siya natigulang, dili ta makatuo nga wala siya makasala. Kay ang Biblia nag-ingon, ang tanan tao nakasala. Tanan, wala exemption. O nag-ingon diya, ang tao bakakon, tanan. Pero napasaylo lang. Napasaylo lang ni Jesus Christ kung naatay sala. So sa ato pa si Maria, inahan ni Kristo sa pagkatao, dili siya inahan ni Kristo sa pagka-Diyos. Kaya usay na ako'y madunggan, kung wala kuno si Maria, wala kuno si Jesus. How come? Nga si Jesus Christ, diya naman daan sa wala pa si Maria. Nagpakatao lang si Jesus Christ. Okay, next. Unsay gingon sa Biblia, paliw ko basa. Ako ang amahan usara. Unsay gingon diya? Ako ug ang amahan usara. Si Jesus Christ mo nagsulti niya na. Si Christ ang nagsulti niya na. Sa ato pa nasuko ang mga Hudyo. Kung imong tiwasog basa ni, pagasuko sa mga Hudyo, batuon siya. Okay, paliw ko basa. Kunya ang mga Hudiyo na muninaw sa akong mga bato aron ilang ilagay kaniya sa pagpatay kaniya. Ug kanila si Jesus mitubang na nalingon. Ipakitaan ko kamong daghang mga ayong buhat gikan sa mahal. Unsa ba niining mga huwata ang hinungdan katong hini inyo akong pagabatuon. Kaniya mitubang ang mga Hudiyo na nalingon. Batuon ikaw na mo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo. Dili tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios na tawag ang Kaya, pag-ingon ni Kristo, pag-ingon ni Jesus Christ, ako ug ang amahan usara. Ang pagsabot sa Hudiyo niya na, ang amahan Diyos. So kung isara sila, Diyos usab si Kristo. So nasuko ang mga Hudyo, kita silang bato, kailang batuon si Kristo. Mo nag-ingon sa Biblia, unya ang mga Hudyo namunit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Kay alang sa mga Hudyo, kung moangkon gani ka nga Dios ka, pasipala na musapat yun kanila pinaagi sa bato. So diingon si Jesus Christ ug kanila si Jesus mitubag nga ningon. Gipakitaan ko kamong daghang mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong batuon?
Asa man sa akong mga buhat? Ipakita ko sa inyo ang mga buhat, wala mo'y nakita nga ikasaway sa ko, Asa man sa akong gibuhat nga inyo kong batuon, inyo kong panisan sa kamatayon, so siya tubag sa mga Hudyo? Kaniyaw itubag ang mga Hudyo nga nagingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman unta. Gikoreksyonan ba ni Jesus Christ ngayon nga, oy, wala ko mag-ingong Diyos ko ha, sayop na. Dili ko Diyos, wala mag-ingon si Jesus Christ. Wala koreksyon ni Jesus Christ, tungod kay tinuod na siya, Diyos. O dili siya sayop, pag-iog ang amahan og siya, isa ra. Naisa sila sa pagbantay sa karnero, nga mao ang mga tao, naisa sa sila sa pagka-Diyos. So, tinaw kayo nga si Jesus Christ, Diyos. Kinabi ang mga tao karon nga dili mo tuo nga si Kristo Diyos. Okay? Para ng Iglesia ni Kristo, nga iya ni Felix Manalo ang founder. Dili sila mo tuo nga si Kristo Diyos, pero dili klaro nga si Kristo Diyos. Okay? Next, baliw basa. Matungin diha kaninyo kining una-una nga pagkatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nabisan to siya naglungtad diha sa kahihiyan sa Dios. Siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios. Ingon niyo sa kabutang nga pag-aiglandugan. Unsa? Batuni diha kaninyo kining una-una. Ha? Sa 6. Nabisan tuod siya nagluntad diha sa kinaiyas sa Dios. Unsa? Naa siya kinaiyas sa Dios na ay nature sa pagka-divine. Okay? Kita wala tayo kinaiyas sa pagka-Diyos. Si Kristo naa. Ngayon siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Diyos. Tinuod nga siya sama sa Diyos, pero wala siya mag-isip niya na. Para na yung nga, wala ko mag-isip nga anak ko sa general. Wala ko mag-isip nga anak kong presidente. Pariharata. Ngunit pagkasultiha, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Diyos. Pareha sila sa amahan. Kay Diyos ba siya? Okay? Next, palihog basa. City of Udso. Tinunuang ginawasan niya ang iyang kagalingon diha sa iyang pagsasabot sa pinahiya sa kalipon, diha sa iyang pagkansama sa mga tao. Kung sa nakita siya diha sa dagway na tawanon, siya nagpaubos sa iyang kagalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon o bisan pa sa kamatayon diha sa krus. Tama ha? Kay Diyos man siya. O kung ang Diyos mo naog din sa yuta, mamatay ta tungod sa iyang kabalaan. Kaya sa panahon gani si Moses nga nagkuas na 10 kasugo, pag naog ni Moses, misiga ang iyang naong. Unya ang mga Hudyo, nagbutang og tap-tap, kay dili sila katutok sa sigas naong ni Moses, kay nireflekta ang pagkabalaan sa Diyos ngadto kang Moses. Na kung ang Diyos na mo'y manaog, mga sunog ta. Kay grabe siya kabalaan. Si Maria, bubuto. Kaya naman, balaan niya kinang Diyos. Musulod sa tiyan ni Maria. Kaya balaan kayong Diyos. Hindi mabuto si Maria. Kaya grabe kagamanan ng Diyos. So, aron dili masunog si Maria, dili siya mabuto. O kita, di ta mga matay, kung magtanaw kaniya, iyang gihawasan ang iyang kagalingon. Ano? Hinunong ang gihawas niya ang iyang kagalingon. Unsa may iyang gihawas? Gihawas niya ang iyang kagalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon. Diha sa iyang pagkahisama sa tao. Sa ato pa, gikan sa iyang pagka-Diyos, iya kining gihawas o iyang gisagop ang kinaiya sa tao. Kumbaga, gihukas na ako akong sinina nga hupaan, nga puti, unya gilisan akong sinina nga pula. So wala na ko nakaputi, nakapula na ko. Si Jesus Christ, gihawas niya iyang pagka-Diyos. Kaya kung muani siya uban sa pagka-Diyos, mga matay ta. Pati si Maria masunog. Balaan biya kain ng Diyos. So gihawas niya iyang pagka-Diyos, o kung sa magsagop siya sa kinaiya sa ulipon, diya siyang pagkaisama sa tao. Kaya kung di man ko siya magpakatao, ang Diyos dili malangsang. Kay ang Diyos dili mamatay.
So aron ang Kristo mamatay, gihawas niya iyang pagkadiyos. Aron siya mamatay o ang iyang kamatayon baylo sa atong mga sala. Okay? O diha sa iyang pagkaisama sa mga tao, wala na mo siyang tao. Nahimo na siyang sama sa tao. Unya ingon diya, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanaw hangtod sa kamatayon. Di nabuhutan kay si Christ. Nagpaubos siya. Bisag gipanamastamasan siya, ingon lang siya muhilak. Bisag gilangsan siya sa cross, ay obedient kay siya. Aron maluwas ang tao sa sala. Okay? Mabitaw nga siya sa Christ, umana siya nalansang, umana siya nabanhaw. Lingon siya sa mga apostolis, ang tibok ng kagahom, gikahatag ka nako, gikan sa langit. So nabalik sa iya ang iyang pagka-Diyos. Muna nga niadto sa langit, hawa sa mga matas mga tao, wala magsakay og eroplano, wala magsakay og spaceship, nagsakay og panganod. Nganong niabot na siya ana nga sitwasyon tungod kay siya Dios. Okay? Next, paligbasa. Ang tingog sa usa nga nasinggit, andaman ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehova. Imo ang patag sa kamingawan, ang usa ka lapad nga dalan lang sa atong Dios. Tama ha? Gimension din ni si Jehovah. Bandayin, ang word nga Jehovah, mura ni siya family name. For example, Bacalaris ko. Ang akong asawa Bacalaris. Pero babae na. Okay? Ang akong anak Bacalaris. So sa ato pa, gamay pa. Pero gitawag siya Bacalaris, akong anak, gitawag siya Bacalaris, akong asawa. Sa ato pa, ang word nga Bacalaris is a family name. Kining word nga Jehovah, pwede gamiton sa ngalan sa amahan, pwede gamiton sa ngalan sa anak. Sa wala pa nagpakatao si Kristo, kaysa diyan nagpakatao si Kristo, ginganlan siya Jesus. Ginganlan siya Emmanuel. So wa pa siya magpakatao, dili Jesus ang iyang ngalan. Unsay gingalan sa iya, gitawag sad siya og Jehovah. Ang amahan gitawag sad og Jehovah. At tanaw na, tanawa. Ang tingog sa usa nga nagsinggit, andaman ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehovah. Unsay andamon? Dalan ni Jehovah. Okay? Basa sa Mateo 3:3. Kay kini siya mao ang hisutan sa propeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tuliran ninyo ang iyang mga agyanan. Tanawa. Dini si Mateo 3:3. Naa si Juan Bautista. Si Juan Bautista mo itig-andam og dalan sa Dios nga mao si Jesus Christ. Gisulti sa Isaias nga ang giandaman og dalan, no? Andaman ninyo sa kamingawan ang dalan ni Jehova. Ang giandaman og dalan sa Isaias 43 si Jehovah. Pag-abot sa Mateo 3:3, ang giandaman og dalan diri si Ginoo nga nag-refer kang Jesus Christ. So sa ato pa, sa Old Testament Jehovah, sa New Testament si Jesus Christ. Maura na sila nga ngalana. Okay? Next, atong tanawan. Exodus 3:14, paligbasa. Umingon si Moises sa Dios, aniya karon kung ako ang makalangas sa mga anak sa Israel, ug magaingon ako kanila, ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsubok kanako nga ni kaninyo. O kung sila mangutana kanako, kinsa ang iyang alan, unsa ang iyang tubag ko kanila, ug mitubag ang Dios kang Moises, ako man ang mao nga ako. Umingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man, mao ang nagsubok kanako nga ni kaninyo. Bantay, si Moses, nag-istorya ni Jehovah. Unya, mubalik siya dito sa Ehipto. O gisugo siya sa Ginoo nga adto dito sa Ehipto, buhian nato ang mga Israelites aron makagawa sa Ehipto. So niyon si Moses, kung muadto na ko sa Ehipto,
Niya mangutan na si Paraon ug ang mga tao didto kinsay nagsugo nako. Unsay ako isulti ug unsay imong ngalan. Mo na siya. Umingon si Moses sa Dios aniya karon, kung ako makadangat sa mga anak sa Israel ug magaingon ako kanila, ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako ngani kaninyo ug kung sila mangutana kanako kinsa ang iyang ngalan, unsa akong igatubag. Unsa ingon sa Dios? Og mitubag ang Dios kang Moises, ako man ang mao ako. I am. Sa English pa, I am. Okay? So nagsulti ang Dios nga ang iyang isulti sa Ehipto kung kinsay nagpadala na si I am. Okay? Na atong tanawon sa New Testament kinsa na si I am. O palihog basa. Jesus mingon kanila, sapagkat tinuod, gayon ako kaninyo, sa wala pa si Abraham, mauna ako. Huy! Diha na di ay si Jesus Christ sa wala pa si Abraham. Oh, si Jesus mingon kanila. Kinsa ningon si Jesus? O sa isulti ni Jesus, sapagkat tinuod, magaingon ako kaninyo, na sa wala pa si Abraham, mauna ako. Before Abraham was, I am sa English. So gitawag siya og mauna ako sa English, I am. So sa Old Testament sa Exodus 3:14, ang Dios miingon kang Moises, igna sila, si I am mo'y nagpadala. Sa New Testament, nagingon si Jesus Christ, ako naana sa wala pa si Abraham, ako si I am. So sa ato pa na ay mga portion sa Old Testament nga ang word Jehovah nag-refer sa kang Jesus Christ. Na as a portion sa Old Testament nga ang word nga Jehovah nag-refer sa Father. Sama sa word nga Bacalaris. Akong asawa Bacalaris, ang akong anak Bacalaris. Pero tulo na sila ka mga managlahi nga tao. Okay? Next. Isaiah 43 versikulo 10, palihog basa. Kamo ang akong mga saksi, iingon si Jehovah, ug ang akong alagad na akong napili, aron kamo makaila o nagtuo kanako, kung makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo, niadto na pay mo sunod kanako. Kinsa nagingon? Ang Dios. Unsay sulti sa Dios? O makasabot nga ako mao siya. Unsay ingon ni sa Dios? Ako mao siya. Gatudlo sa unahan. Ako mao siya. Sa Old Testament gitawag siya ako mao siya, pero sa New Testament unsay gingon? Palihog basa. Siya miingon kanila, kamo taga-ubos, ako taga-itaas, kamo taga-dinhi ining kalibutana, ako dili taga-dinhi ining kalibutana. Usagingnan ko kamo mga namatay, diya sa inyong mga sala. Kay mga matay ng dito mo, diya sa inyong mga sala, gawas tumutuo kamo nga ako mao siya. Ako taga-taas, kamo taga-ubos. Ako dili taga-dinhi, kamo taga-dinhi sa kalibutan. Busa mga matay mo sa inyong mga sala. Kung kamo dili mo tuo nga ako mao siya. Sa Old Testament, ang Diyos nag-ingon, ako mao siya. Gitudlo niya ang New Testament. Sa New Testament, si Kristo nag-ingon, mga matay mo sa inyong mga sala, kung kamo dili mo to, nga ako mao siya. Gitudlo niya ang Old Testament. Sa ato pa si Jesus Christ, diha na sa Old Testament, gitawag siya og Jehovah sa Old Testament. Jesus Christ sa New Testament. So sa ato pa, dili sa tanang panahon, ang word nga Jehovah nag-refer sa amahan. Sometimes nag-refer sa anak. Okay? So muna siya ang ato nga punto. So ato i-wrap up. Si Jesus Christ, gitawag og firstborn. Si Jesus Christ, walay sinugdanag, walay katapusan. Si Jesus Christ, Dios na tao nga mao ang Dios. Si Jesus Christ, dakong Dios. Si Jesus Christ, gitawag siya og Jehovah sa Old Testament.
Jesus sa New Testament. Si Jesus Christ gitawag og I am sa Old Testament. I am usab sa New Testament. Sa Old Testament, ako mao siya. Sa New Testament, ako mao siya. So meaning to sa imo makita nga miracle, nga mystery, dili ingon miracle, mystery, misteryo ang pagka-Dios. Di nimo matugkad ang Trinity. Di nimo matugkad nga naa gid ay Amahan, naay Anak, o naa ang Espiritu Santo sa unsa pagkaunsaa nga sila walay sinugdanan o walay katapusan. Dili nato na matugkad. Mo na gitawag og misteryo sa Trinity. Tao raman ta. Nagibutang di nato matugkad, di ba? Ibutang kas dagat, lawog, di ka katugkad. Na mga sakyanan, di ka ka-explain nganong nagdagan na siya. Ang imo lang una-una, na gasolina, na nag-drive, na nag-andar. Pero pa-explain sa imo, detalye, maglisod ta o explain, gawa sa mekaniko. Mismo gani karong binangko, maka-mekaniko, di na magsilbi kani ato. Halos tanan nga dadaot sa sakyanan, ayon sa mekaniko. Pero karon maglisod na ang mekaniko. Ano man, electronic na. Kani ato, pag madautan ka, itulod ra. Na ilang ayuhon, itulod mo andar. Pero karon ang mga automatic, dili na nimo matulod. So na mga butang di masabtan sa mekaniko. Kaniadto all over mga wirings tultulan sa mekaniko karon dili na. Ano man tungod kay nay madaot sa usa sa mga electronic assembly man na siya, palito ng assembly ipuli ra sa dayon to. So ingana siya nay mga butang nga di nato masabtan. Ang Dios isud nato masabtan. Ang ato lang nga nay Jesus Christ nga gitawag og Dios, minaog sa kalibutan, nagpakamatay aron luwason ta tanan. Pero ang luwason kadto lamang nagtuo og kadtong nagdawat. Dili lisod ang kaluwasan ha, mismo gamay bata makasabot. Tuo og mudawat. Okay? Dili lamang tuo ha, dawat pa gyud. Unsa may yung diwaton? Ang kinatibuk-an nga siya pagkasiya. Ang iyang pagkatao, ang iyang batasan, ang iyang kasuguan o ang tanang butang nga gisgutan sa Biblia. But we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato imong sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Dios na bayina.